And we know that all things work together for good to those who love God. Meron po ba akong kasama nagmamahal sa Diyos dito? To those who are the called according to His purpose. So that verse, mag-a-apply lang po yan. Una, doon sa mga nagmamahal sa Diyos. At pangalawa, doon sa mga tinawag ng Diyos. Okay ba yan? Meron ba akong kasama rito na tinawag ng Diyos? Ito po yung pinag-aralan namin ng Wednesday. Sa verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ito po yung sinabi ni Pastor Nicky kanina, to be conformed to the image of His Son, na kung ano si Jesus, ganun po tayo. Mga kapatid, this should give encouragement sa bawat isa. Alam mo na, no? Na hindi ka pa pinapanganak, wala ka pa sa sistema ng mundong ito, even yung magulang mo, even yung ninuno mo, hindi pa nililikha ang buong mundo. Hindi pa nililikha ang lahat ng creation. Sabi po dyan, God has already predestined you. Itinalaga ka na ng Diyos. O bakit? Paano nagawa ni Lord yun? Sabi nga po kanina, hindi pa nililikha yung sanlibutan, si Jesus Christ inialay na ng Ama. Kaya hindi pinindot ni Father God yung reset button nung nagkasala pa lang yung dalawang tao, which is napakadali sana. Tama po ba? Sa dinami-dami ng planeta, sa buong universe, nagdadalawang tao pa lang na matigas na ulo, ulitin na natin bago pa dumami katulad natin dito. Eh dito lang sa Montalban, sang katutak ang taon, titigas ng ulo. Eh sana nung dalawa pa lang, nilinis na. Tama po ba? Pero hindi nga po ganon because God's purpose will stand. Ang purpose ng Diyos sa tao mananatili. Nakita na ng Panginoon Diyos na magkakasala ang tao. Nakita na ng Diyos na mag-fail ang tao. Nakita na ng Diyos na tayo babagsak din. Nakita na ng Diyos sa buhay natin kung saan tayo babagsak. At nakita ng Diyos din kung saan tayo aahon. At nakita rin ng Panginoon Diyos kung sinong mga tao ang tatanggap, maniniwala at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At lahat ng nakita ng Diyos na mananampalataya kay Jesus, kanyang pinredestined. Itinalaga niya. And this is what we call predestination. Predestination is not unfair. Hindi po unfair ang Diyos dahil may pinili na agad. Ibig sabihin, Pastor, it's so random. Paano pala kung hindi pala ako pinili ng Diyos sa mga nakita niya? Unfair naman yun. Hindi po ganun yun. Everyone has been given an opportunity to receive Christ, to believe in Jesus Christ. And for those na nakita ng Diyos na mananampalataya sa Panginoon, itinalaga na niya. At hindi lang basta pinredestined, hindi lang basta pinili. Those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Ganito po tayo so blessed. Dahil tayo pong lahat na mga pinili ng Diyos, meron na siyang pagkakatawag sa atin. At meron po siyang pagpapatawad sa atin. At meron pong kaluwalhatian na nakahanda sa bawat isa. Palakpakan po natin, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Kung ikaw yon, kung pinredestined ka, kung sure ka na tinawag ka ng Diyos, magalak ka. Hallelujah. Hindi matatapos sa kahirapan dito sa mundo ang buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Thank you, Lord. Ngayon, ang pag-uusapan natin, part 2. Nang galing dyan sa verse na yan. Ang title po nito is Conformed to Christ. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para kumapal ang libro ng buhay. Hindi po tayo tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para dumami ang population ng Christian sa mundo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mapuno ang upuan ng simbahan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang mas dumami. Hindi po ganun. Tinawag po tayo ng Diyos with a purpose. Sabi mo sa tabi mo, may purpose ka. Ano raw ang purpose ng Diyos sa atin? To be conformed. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Can we all bow our head and let's all pray? Father God in heaven, Lord,
We acknowledge your holy presence right here in the midst of us. Panginoon, marami pong salamat. Salamat sa pagyakap. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Salamat for sustaining us the whole week. Salamat, Lord, sa protection. Salamat sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong dakilang presensya. Lord, minsan pa hinihiling ko ang iyong pangunguna. Kayo po ang makita ng bawat isa. Hide me, O Lord, sa iyong likuran. Just use me, O God, as your instrument para ipahayag sa mga taong ito na mahal mo ng lubos ang iyong kalooban, Panginoon. That we to be conformed in the image and likeness of your Son. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. So ito yung pinaka-ultimate na plano ng Diyos sa atin. To be conformed. Ano ibig sabihin ng firstborn? Unang anak. Panganay. Si Jesus. Kung sino si Jesus. Ito ang plano ng Diyos, ha? Kung sino si Jesus, magiging ganun tayo. Kung paano nabuhay si Jesus nung siya'y tao dito, magiging ganun din po tayo. Kung paano glorify si Jesus, i-glorify din tayo. Pinangunahan lahat ng Panginoong Jesus. Ito ang dakilang plano ng Diyos po sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, and we all, who with unveiled faces, contemplate the Lord's glory. Ano raw nangyari? Are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Sabi po sa Tagalog, para maintindihan ng marami, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Just like the illustration kanina, may stages, tama po ba? So it's okay. Kung nagsisimula pa lang yung katabi mo dyan bilang Christian, wag mong i-condemn, wag mong i-judge. Christian ka na, ganyan ka pa sa mga panahon ugali mo. Huy, Christian ka na, kasi simba mo lang, tapos nagmumura-mura ka pa. May stages. Ang importante, binabago. Ang importante, nagpapabago, bago ka. Tingnan mo yung katabi mo, tanong mga bago ka na ba? Okay lang, it will never happen overnight. Pagkakatanggap-tanggap mo kay Jesus Christ, andito ka na agad sa 5th stage. Wala naman sigurong ganon. Ang meron pa, ito yung meron. Ito yung meron pa. Pagkatanggap kay Jesus, pumunta na ng langit. Ayun, meron pa yon. Maraming ganon. Bakit? Kasi nakita na ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya, nakita na ng Diyos, tatanggapin niya siya, pero after ilang araw, magbabago, babalik. Okay, bago ka bumalik sa mundo, kuhanin na kita, anak. Grabe pagmamahal ng Diyos yun. Pero tayo na hindi pa kinuha ni Lord, alam niyo bakit? Kasi nakita nga ng Diyos na tayo dadaan sa proseso at tayo mababago at unti-unti magiging kalarawan talaga ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, may chance ka pa. Totoo. Wag nating, kaya nga sabi sa Bible, don't judge or you too will be judged. Hindi mo alam, yung pinakamasamang tao na akala mo, di na maborn again. Baka mamaya sa dulo, siya pa yung unang-unang maging mapunta sa langit sa'yo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Now, let's talk about how to be conformed. Or ibig sabihin ng conform to the image of His Son. Ito po yung talagang plano ng Diyos, ha? To be conformed. Ano po yung sabihin ng to be conformed? Kasi meron din sinabi sa Bible na do not conform. Di ba? Do not conform to the pattern of this world. Sabi sa Bible yon. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero ang sinabi, we are being conformed to the image of His Son. Ang ibig sabihin po ng conformed ay to be shaped from the inside out. Hinuhulma po tayo ng Panginoon Diyos. Ay, nung na-born again ka naman, di naman nagbago agad itsura mo, tama no? Unti-unti, pumapogi, gumaganda. Pero definitely, ako po nung na-born again Christian, noong 2006, galing po ako sa mundo ng mga masasamang espiritu. Totoo po yun. Di po ako nagbibiro.
Marami po akong sungay nun. Naka-dreadlocks po kasi ako nun. Napaka-negatibo po ng takbo ng isip ko. Wala po akong nakikitang maganda sa mundo. Parang feeling ko lahat, kahit na maganda yung ginagawa, feeling ko, basta negative. Pessimist, negative thinker. Nung ako po yung natagpuan ng Panginoon Diyos, noong 2006, ito po yung unang-unang nakita ko na bago sa akin. Talagang binago po niya yung takbo ng isip ko. For the first time in my life, nakalabas ako ng street namin sa Project 4 na na-appreciate ko na yung sarap ng hangin. Uy, may puno pala rito. True. Nakakita ako ng liwanag. Dati, I'm so ungrateful. Kaya ako nagrebelde sa buhay kasi feeling ko, I do not deserve this kind of life. Di ko naman gustong pinili, di ko naman pinili na ipanganak sa pamilyang to, mga gano'n. Alam mo yung mga K-drama na ganyan? Sana hindi nila ako pinanganak. Pwede naman ako ipanganak sa mga ganyan. Talagang madadrama eh. Ungrateful. But when the time that our Lord Jesus Christ ay natagpuan po ko, I have started to appreciate life. I appreciate those persons na tumutulong. Ay, ganun pala, no? Hallelujah. Why? May nagbabago. May bumabago. Because when we receive Jesus Christ in our life, we receive the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in our hearts. Sa buhay natin, may banal na spirito na po. May conviction na. But definitely, hindi po nagbago in an instant yung buhay ko. Malakas pa rin ako magsigarilyo, malakas pa rin magbisyo. I know that. And that's one thing na nagpasalamat ako sa church that time. Na hindi ako nakatanggap ng condemnation and persecution. Na parang nagtiwala na lang sila na may Diyos na magbabago. And I love it. I was born again August 2006. I was baptized May 2007. After ko pong mabaptized, may malaking pagbabago na naman nangyari sa buhay ko. Yung bisyo na hindi ko maalis-alis, yung pagsisigarilyo ko na hindi ko maalis-alis talaga. In an instant, pag-uwi ko po sa bahay namin, nawala yung cravings. Nawala yung sarap. Talagang tinetestify ko po yan. Sa inyo, sa mga nagsisigarilyo, alam nyo kung gaano kahirap. Kasi, di ba no? Ano yun blank stare yan. Di ba no? Kasi alam nyo kung gaano kahirap. Pero walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. So, to be conformed to the image of Jesus Christ, hindi po siya external imitation. Hindi natin, hindi magpapakabanal-banal ka lang. Pag may tao nakatingin sa'yo, magpapaka-okay-okay ka lang. Hello po. It's not external imitation. Hindi after si God sa external na changes. Lalabas yun eh. Kasi from the inside out nga eh. God is after internal transformation. Mula sa isip, pababa sa puso. Tama? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but you shall renew your mind, and then you will be able to test and approve what God's will is. His good, perfect, and pleasing will. Hallelujah. To be conformed to the image of His Son is having His heart and will becoming ours. Ang puso ng Panginoong Jesus, ang kalooban ng Panginoon, nagiging puso at kalooban din po natin. Hey! Kaya nga sabi kanina kung 20 years ka nang Christian pero hindi ka naman nagbabago, baka naman ibang Jesus yung natanggap mo. Kanina po sa devotion namin, ang word na sinabi ni Lord is, kung gagawin na lang din naman natin to, gawin na natin ng totoo at tama.
seryosohin na po natin. Tama, no? Sayang yung panahon eh. Kaya nga sabi ko sa kanila kanina, kapag nakikita-kita nyo ron, after 5 years, 10 years, mag-backslide din naman kayo, magre-renounce kayo ng faith, di kayo magpapatuloy, ba't di pa ngayon? Sayang yung 10 years na wawalwalin mo. Ba't hindi pa ngayon? Ganun din naman. Pero kung nakikita mo yung sarili mo na talagang tinawag at pinili ng Diyos, seryosohin mo ang pagiging Kristiyano mo. Dahil mas higit na wagas at glorious ang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Dito sa lupa, hanggang sa langit, hanggang sa buhay na walang hanggan. God is never unfair. Huwag mo kasing isipin na kapag sineryoso mo ang pagiging Christian mo, KJ ang Diyos. Hindi KJ ang Diyos. Sino nagsabi sa inyo KJ ang Diyos? Hindi na, pastor, kasi, ay naku po, mali yung pagkakaintindi mo kasi. Mas masarap nga sa presensya ng Diyos. Mas masarap nga na yung namumuhay ka, nagtatrabaho ka, nag-business ka, nag-aaral ka, nagpapamilya ka, na Diyos yung kapiling mo, Diyos yung nag-guide sa'yo. Uy, hallelujah. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang isip ni Jesus maging isip natin. Pwede ba yun? Hindi, pastor, kasi Diyos kasi siya. Naiintindihan po ba natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay umapak dito sa lupa, siya po ay 100% man like us. Nung si Jesus ay nasa lupa, siya po ay tao na katulad natin. Hindi po siya Diyos noong mga panahon na yon. Dahil gustong ipakita ng Diyos na bagamat siya'y tao, kapag ika'y pinangungunahan ng banal na Espiritu, kaya mo. Narinig niyo na ba yung term na nobody's perfect? Di ba yun yung madalas na excuse natin? Kapag nagkakamali tayo. Nobody's perfect. Ba't sabi sa Bible, be perfect because your Father in heaven is perfect. Oh, hallelujah. So, how God is transforming us? Meron po ba akong kasama rito na gusto talaga magpa-transform kay God? Or gusto mong i-transform yung sarili mo? No? Sino po rito sa inyo yung nakakita ng higad na pumasok dun sa cocoon niya, tapos nag-chrysalis, alam mo yun, nagpapalit, nagiging butterfly. Tapos nung paano na siya, naawa ka dun sa higad, ang ginawa mo, binuksan mo yung, binuksan mo yung ganun. Matutuloy kaya transformation niya? Of course not. So how God is transforming us? Are you ready? First and foremost, God is transforming us by the Holy Spirit. Wala namang iba. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga Christians, wag po kayong masyadong, alam mo yun, ma-amazed, mamangha, magulat, parang, what's happening? Kapag pinag-uusapan yung Holy Spirit, kapag pinag-uusapan yung faith, it's all by the Holy Spirit. Pag nag-worship tayo rito, nakakaramdam ka ng kakaibang feeling, kinikilabutan ka, whatever, dahil buhay ang Diyos. That's the presence of the Holy Spirit. That's my testimony, na born-again Christian po ako sa praise and worship. Hindi pa nga Sunday service yun, ang galing. Saturday practice lang po yun. 2006, sinama po ako ni Tito Nick, ni Pastor Nicky doon sa church namin, sa dating church namin. Nag-practice po sila. Hindi po ganito kaganda yung church. 70 square meters, black and white. Walang pintura. Puro alikabok. Can you imagine? Yung mga gamit, yung mga instrumento po, talaga naman. Nung tumugtog po sila, iba-iba yung tunog ng iba-iba yung tunog ng instrumento nila. Hindi magkakatono lahat.
Pero nung tumugtog po sila, hindi ko alam yung kanta. Nakaupo po ako dyan. Naka-dreadlocks. Sanay po ako sa magagandang tugtugan. Galing po ako sa banda. Tumugtog sila, hindi quality yung tunog. Talagang pag-critic ka, talagang matatawa ka na lang. Pero that very moment, habang sila po yung nagpa-practice, yung buong katawan ko po nakatayo yung balahibo. Di ko alam kung ano nangyayari, what's happening. Nangungusap yung bawat salita nung kinakanta nila. Di ko alam yung kanta, but nangungusap puso. And that very moment, I know, di ko pa alam kung ano yon. Di ko pa alam kung bakit ganito yung pakiramdam. But sigurado ako, mayroong nangyayari. May totoong nangyayari. And this is the first time in my life na naramdaman ko yun. Eh ako, kahit naman gaano tayo ka-rebelde, kapag naka-encounter tayo ng totoo, wala nang pwede magsabi sa ating hindi totoo yun. Tama ba? So I hope and I pray na kayo rin po na nakakaramdam talaga ng presensya ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Lord. So the Holy Spirit will transform us. Eh yung sabi kanina sa verse natin, and all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. The Spirit of God is the power of God. Man can never change man. Kahit anong pilit mong gawin sa asawa mo, hindi mo mababago yan. Sa anak mo, hindi mo mababago yan. Even sa sarili mo, hindi mo kayang baguhin sarili mo. Only the Holy Spirit can. And all of us who received Jesus, received the Holy Spirit. So we need to abide sa Holy Spirit. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. This is the first thing that we need to do. We need to acknowledge God always. God is not afar. We do not need to shout from heaven, Lord, pakinggan mo ako. Wala ba na pong ganon? Why? Because God is living inside you. Your silent cries, yung mga bulong na prayer, He hears it. The moment you're down, alam niya yun. The moment na hindi mo na alam ang masasabi, alam ng Diyos yun. All you need to do is to acknowledge that there is a God, part of the Trinity. The Holy Spirit is living inside you. You are never alone. In this journey, you are never alone. In this life, being a Christian, you will never be alone because the Holy Spirit is inside you. Huwag niyong baliwalain ang banal na Espiritu na nasa inyo. Dahil ang banal na Espiritu ang maggagabay sa pagbabago natin. Okay ba yun? Galatians 5:22. Dito po ang tingin sa kaliwa. Sa kaliwa, makakita po tayo ng Galatians 5:22. Sa kanan ninyo. Okay, church? Sa Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung 9 qualities na po yan, ano raw po yan? Fruit of the Holy Spirit. It's not fruits of the Holy Spirit. It's a fruit na may 9 qualities. Ano pong quality ng isang fruit? Ang isang prutas po, hindi po yan kahit anong iyak mo sa puno ng saging at puno ng mangga. Kahit lumuhod ka sa puno, hindi po mamumunga yan. Tama? Dahil mamumunga lang yan kapag yan po yung nag-mature. Mamumunga lang yan pag oras niyang mamunga. Same. The Holy Spirit that we have received. Nakita po natin kanina may stages. As we mature, ikaw mismo mapapansin mo. Dating sama ng ugali mo. Ngayon napapalitan na ng love. Dati, busangot ka. Ngayon, nagkaka-joy ka na. No? Dati talagang kala mo lahat kaaway mo. Unti-unti, nagkakaroon ka na ng peace. Why? It's the working of the Holy Spirit inside us. It's the great evidence and proof that God is with us. These qualities, those are, alam mo yun, outward manifestation na meron tayong banal na Espiritu.
Kaya kung ikaw, Christian ka, pero yung 9 qualities na yan, is hindi lumalabas-labas, hindi kita i-judge. Ang sasabihin ko sa'yo, start to acknowledge more the Holy Spirit. Every day. Yung Wednesday po, yung pinag-usapan namin yung predestination, may isang hamon po si Peter doon. Sabi ni Peter, work hard to prove na isa ka talaga sa pinili ng Diyos. Make your calling and your election sure. Araw-araw siguraduhin mo. Araw-araw pagising mo pa lang, mag-pray ka na kay Lord. Mag-thank you ka na. Lord, thank you for the gift of righteousness. I am not worthy, but Lord, you chose me. Every day. Are you praying every day? Because praying is an act of faith led by the Holy Spirit. Hey, prayer is a spiritual activity, spiritual exercise. Tingin nyo ba pag nag-pray lang tayo? No. Ang prayer po ay spiritual yan. Sabi nga sa Romans 8:26, we do not know what we ought to pray for. But the Spirit that inside you alam. Why? Kasi yung Spirit kasama mo. Mas alam nga kung ano nangyayari sa buhay mo eh. Mas alam pa kung anong dapat ipag-pray. Hallelujah. So God is transforming us through His Spirit. Kaya nga sabi ni Paul, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. Why? Talaga pong whether we like it or not, talaga pong hanggat nandito tayo sa lupa, andito pa yung katawan nating makasalanan, lagi nakikipag-away saan? Sa banal na Espiritu. Nagpapalakasan kung kaninong boses ang makikinggan. Lagi natin nakikita sa mga illustration yun sa mga TV. May isang demonyo sa kaliwa, may angel sa kanan. In an essence, totoo po yun eh. Yung flesh, sabi naman po sa Bible yun eh. May verse naman yan. Romans 7, the flesh is always waging war sa spirit. Dahil ayaw ng flesh yung gusto ng spirit. Eh, sibukan nyo mag-pray, kita mo. Ito, sabi ko nga sa inyo, sino po ritong nahihirapan matulog pag gabi? Ito po ang technique dyan, mag-pray ka. Kasi kita mo to, pag nag-pray ka, inaantok ka, di ba? Totoo hindi. Pag nag-pray ka, inaantok ka. Subukan nyo sa mga di makatulog dyan, pray din. Hallelujah. So magpabago po tayo through the Holy Spirit. Next, this is very important then. God is transforming us through the Word. Hallelujah. God is transforming us. Napaka-importante po na tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans 10:17, faith cometh from hearing and hearing the Word of God. The more you hear about the Word of God, the more you hear Word of God, the more faith nagkakaroon. Ako po nung 2006, nung na-born again Christian, kaya po lumalim po talaga, ang bilis ko talaga na talaga na in love kay Lord. Alam niyo kung bakit? Days after na naging Christian ako, nag-Bible study po kami, then naka-receive po ako ng word, yung Matthew 6:33. Sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sipin mo ilang araw pa lang akong Christian nun, pero yung word ay word. Sabi nga, the word is living and active. Ang salita po ng Diyos ay buhay, active, powerful. Pumapasok daw po yan sa kaibaturan, in the dividing of soul and spirit. Ganon ka mahalaga yung salita ng Diyos. So sa murang edad kong Christian nun, baby Christian, toddler, di pa nga toddler eh. Infant talaga na infant. Tinanggap ko yung salita kung paano ko siya kayang tanggapin. Kailangan lang pala. Pag inuna ko si Lord, lahat ng pangangailangan ko ibibigay ni Lord. Very literally, kinuha ko po yung word na ganun. Kaya naman, in first 2 or 3 years ko, wala talagang absent sa church. As in, ang layo po ng bahay namin Taga Project 4 po kami, malapit sa Cubao, sa mga may di alam. Ako po'y dakilang sabit kay Pastor Nicky. Kapitbahay po kami, isang pader lang yung pagitan namin dati. Pag naririnig ko na nagbabasta-basta na sila, liligo-ligo na rin ako.
Even Bible studies. Sa Bible study, ako, gitarista. Talaga naman, I took it very literally, the word. Pero sinasabi nga po, ang salta ay buhay. Ang salta raw po is like a seed. The word is a seed. Pag na-plant daw po yung seed sa good soil, ito po ay tumutubo ng 30, 60, and 100 folds. So nagsimula po sa isang word, Matthew 6:33. As I go deeper and I fall in love more kay God, dumami po yung word na yun. Nagkaroon na ng Proverbs 29:11, nagkaroon na ng sangkatutak na ng mga pinanghahawakang salita ng Diyos. Kaya nga ang Christian na hindi nagbabago, alam mo bakit? Kasi walang pinanghahawakang salita ng Diyos. Or right now, walang tayuan. Isipin nyo mabuti, ano po ba talagang word ng God na nasa heart nyo ngayon? Darating ang time, ipagbabawal ang Bible. Darating ang time, mawawala lahat. Pero hindi na mananakaw kung ano yung nasa puso mo na. Amen? Hallelujah. So as long as we have an opportunity to listen to the Word of God, to study the Word. Why? Ito nga lagi kong pinanghawakan eh. Lahat ng area ng buhay natin, meron ng equivalent na Word of God for that. Oh, hallelujah. That we can claim sa buhay natin. Healing, may word dyan. Provision, may word dyan. Peace, may word dyan. Everything that you need, nasa Word. So the more you listen to the Word and the more you believe sa Word, the more you are being transformed. Sabi sa John 17:17, sanctify them by your truth. Your Word is truth. Sabi sa John 8, today you will know the truth. And the truth will set you free. Papalayain ka ng katotohanan. Hallelujah. So dalawa na. By the Spirit, by the Word. Pangatlo, ito, ewan ko kung kaya nyo tanggapin to. The Lord is transforming us through trials. Amen ba dyan? Sabi, yung gold daw, pinadadaan sa fire just to prove if it is pure. Tama? So is our faith. Dumadaan din sa mga trials. Madali kasi sabihin na may faith ka, naniniwala ka sa Diyos pag wala kang problema. Tama no? Madaling sabihin na nananampalataya ako sa Panginoong Yesus pag maganda yung tayo natin. Pero pagdating ng pagsubok, unang-unang tinatalikuran, gawain. Pag nakita mo banda-banda ron, uy Brad, ba't di ka na nag-church? Sorry Brad ha, kasi bigat ng pinagdadaanan ko ngayon eh. Huwag kang mag-alala, pag nalampasan ko to, babalik ako. Baliktad. The more na nangangailangan ka, the more na namamroblema ka, the more ka magsumiksik sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pa raw pagsubok na dinadanas nino man na hindi pa dinanas na lahat. Tapat daw po ang Diyos. Paano naging tapat ang Diyos? Hindi raw daw po tayo hayaang subukin ng higit sa ating makakaya. At sa panahon daw ng pagsubok, siya rin ang magbibigay ng kalakasan para pagtagumpayan niyon. God will always provide a way out sa mga trials natin. But God is allowing trials to come para palakasin tayo. Tama? Para palakasin ang pananampalataya natin. Dati, ang problema mo lang, hindi ka pinapayagan ng parents mo, no? Yung mga kasama ko dati, yun lang, simple-simple lang yung problem. Ngayon, may mga pamilya na sila. Sila na yung problem. Joke. Sabi sa James 1, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Tingnan mo, iba talaga ang Christian eh. Ang Christian, may trial ka na, consider it pure joy pa. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Tama ba, no? Habang nagpupursige ka, habang may mga trials ka, nagiging ano ka eh. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.
Wait, ano yung illustration natin kanina? Ano yung target natin? To become mature. So walang nagmamature na walang pinagdadaan ng matitinding trials. Wala pong ganon. Rather, those trials, ilalabas ka niyan na mas malakas na before. Amen? Kaya huwag ka matakot sa trials. Those trials, kaya nga trial eh. No? Hallelujah. So tuloy-tuloy lang kahit may problema. Tuloy-tuloy lang kahit masakit. Tuloy-tuloy lang. Lalabas ka rin dyan. Why? God is with you. Sa gitna ng apoy, sasamahan ka ng Diyos. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa gitna ng tubig, sasamahan ka ng Diyos. Nung hinati ng Diyos yung dagat. God is always with you. Ngayon, pag hindi mo kasama ang Diyos, talaga matakot ka na. Manginig ka na sa takot. Pero as long nakasama mo ang Diyos, kahit mabigat ang problema, tuloy-tuloy lang. Ano sabi sa 1 Corinthians 10:13, yung sinabi ko kanina, hindi ka raw hahayaan ng Diyos subukin nang hindi mo makakaya. Meaning to say, bago dumapo sa iyong mga palad, yung mabigat na problemang yan, na-filter na ng Diyos yan. Alam niya, nakakayanin mo yan. Eh, Pastor, bakit parang hindi ko kinakaya? Why? Kasi sabi dun din sa verse, God Himself will provide a way out. Kaya parang hindi mo kinakaya kasi mabigat nga. Pero pilit mo siyang sinusolusyonan sa sarili mong diskarte. Sa sarili mong karunungan. Talagang mababaliw ka doon. Pero kakayanin mo yan pag hahanapin mo yung way out na binibigay ni Lord. Kita mo to. Minsan kung hindi ka pa magkakaproblema, hindi ka pa magpe-pray. Minsan pag hindi pa mabigat yung sitwasyon, saka mo lang maiisipan lumapit sa Diyos. Kaya minsan si Lord, isa na ring way niya yun dahil mahal na mahal ka na agad. Sana maalala ko na itong anak ko. Nasabi ko naman lahat, naiintindihan niyo yung sinabi ko, tama ba? May mga Bible naman kayo sa mga buhay ninyo, di ba? Sa mga bahay ninyo. Isa po yun. Isa po kasi yung 1 Corinthians 10:13 for me. Isa po yun talaga na magbibigay ng malaking sa atin encouragement sa atin. Magbibigay sa atin na talaga na oo, mabigat yung problema, mabigat yung pinagdadaanan, pero wala pang hindi yan ibibigay ni God kung hindi mo kakayanin yan. Tandaan niyo yan. Pag feeling niyo hindi niyo kaya, all you need to do is to pray more, to knock more. Lord, what's the solution? Alam mo, ang Diyos lang ang pinakamasarap magbigay na exam. Kasi si God, pag nagbigay na exam, nagbibigay ng solusyon. Yung mga teacher dito, pag nagbigay ng exam, hindi na nga tinuro. Joke lang yun. Mga teacher natin dyan. Marami pa naman teacher dito. Joke lang yun, ha? Galit kayo sa akin, ha? Hindi lang teacher, mga doctorate pa yun. Joke lang po yun. Pang sinasabi ko totoo, ang Diyos kapag nagbigay na exam, pati solution given. Sabi niya, I lay before you here right now blessing and curses, life and death. Sabi ni Lord, choose life. Saan ka naman nakakita nun? Siya na nagpa-exam, siya pa nagbigay ng solution. Saan ba tayo tinatransform ni Lord? In community. Ano yung ibig sabihin ng community? This fellowship of believers sa loob ng church. No? Sabi sa mga Hebreo 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ang hirap maging Christian ng mag-isa. Saan mo ba practicein yung mga matututunan mo kay Lord? Sa sarili mo? May kanta nga, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili. Di ba? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Tayo po'y lumuhod.
mapapracticein lahat ng qualities ni Jesus kung mag-isa ka lang? Saan mo mapapracticein yung love? Sa sarili mo. Love yourself. Saan mo mapapracticein yung mga compassion? Hallelujah. Ano sabi diyan? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Tingnan mo yung katabi mo, tanong ang pangalan mo, ikaw ba sa iba? Iba. Buti lang, hindi Ibarra pangalan mo, no? Huwag daw natin kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Church, in this community, dito sa ating mga kapatiran, talaga naman sa mga ministry, sabi ko nga lagi, especially sa mga kabataan dyan, involve yourself sa ministry. Why? Your faith, kapag nasa ministry ka, hindi lang magte-10 times, mamagawa 100 times. Because if you involve yourself sa ministry, in-involve mo yung sarili mo, maraming mag-aano sa'yo, may mga leaders na mag-check on you always. May mga devotions, mga mangungulit sa'yo, nag-devotion ka na ba? Pag may problema ka, malalaman yung problem mo. Kita mo to, pag yung mag-isa ka lang lagi, di nalalaman ng bawat isa, ang bigat na pala na pinagdadaanan mo. Tinatransform tayo to be like Jesus. So involve yourself in a community. Tama? Dito, sa mga youth dito, talagang lahat po ng youth dito, may mga naka-assign na tao, na leaders, na mag-check sa kanila. As in. Because we want everyone na maging connected. Hallelujah. So, Christ character checklist. Yan. Checklist. Ano ibig sabihin checklist? So, checkan natin kung meron tayo. Pag wala, okay lang. Pag wala pa, okay lang. De-develop naman ni Lord yan. Okay ba? Mabuti nang alam natin. So, Christ character checklist. Why? Because we are being conformed to the image of Jesus. So, I hope and I pray kung ano meron si Jesus, meron tayo. First and foremost, humility. Si Lord never siyang alam mo yun, anak ako ng Diyos. Paglingkuran niyo ako. Ako masusunod. Pagdating niya dito, umalis ka dyan. Ako dyan sa harap. Walang ganun. Jesus is ever humble. Alam mo, sa lahat, si Jesus ang nagpakumbaba ng pinakamababa. Alam niyo kung bakit? Sabi sa Filipos 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Jesus Christ is part of the Trinity, God the Son. Jesus is God. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. When the Father God, sinabi kay Jesus, Jesus, you will die for them. Bababa ka doon, magkakatawan tao ka. Hindi sinabi ni Jesus, bakit ako? Ba't hindi na lang si Gabriel? Ba't hindi na lang si Michael? Ba't hindi na lang yung maraming anghel dyan? No. Hindi raw niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, mula sa pagiging Diyos, naging tao. Hindi lang basta tao eh. Sino po rito ang pinanganak sa sabsaban? Alam niyo ba yung sabsaban? Manger, kulungan po ng hayop. Ipinanganak po siya doon sa kainan ng dayami. Sipin mo yung pakiramdam nun tayo, pag nagkaroon tayo ng mga anak, talaga naman,
Hindi pa pinapanganak, ready na lahat ng magaganda. Tama, no? Sa magandang ospital, talaga naman. Siya, pinanganak siya, inihiga siya, isipin mo yun, dayami. Can you imagine kung gaano kakatay yun? Pinakamababa. The kind of death na nagkaroon siya, crucifixion. Alam niyo ba yung crucifixion is the worst kind of death penalty. Hindi lang sa sakit, sa shame. Lahat ng kinukrucify, buong pamilya nila, as in buong pamilya, talagang malalabel sila na isang kapamilya nila na crucify. Ganun nakakahiya. Ganun talaga napakasakit. But Jesus Christ took it all. Why? Because He loves you so much. The punishment that was meant for you fell for Him. Nagpakababa siya, hinirapan siya for us. So sana mga kapatid ko, one character na magkaroon tayo, pababaan. Pwede ba yun? Dahil sinabi naman sa Bible, ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. At ang nagpapakataas ay si Jesus Christ yung nagpakababa ng pinakamababa. Alam nyo, siya rin yung itinaas ng pinakamataas. Sabi niya that at the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. Whew, hallelujah. Meron din akong kilala, nagpakataas ng gusto. Pangalan niya, Lucifer. Nagpakataas po siya ng gusto. Sinabi niya, papantayan ko ang Diyos. Uupo rin ako sa trono ng Diyos. Anong ginawa? Siya naman po ay binaba ng pinakamababa. Siya na po si Satanas ngayon. So sa buhay natin, let's be like Christ. Magpakababa tayo ng magpakababa, hayaan natin Diyos ang mag-angat na mag-angat sa atin. Amen ba yan? Hallelujah. Next, checklist, obedience to the Father. Masunurin sa kalooban ng Ama. Pastor, paano ka naman magiging obedience to the Father kung hindi mo naman alam yung utos ng Father? So alamin natin yung mga commands, mga utos sa atin ng Panginoon Diyos at ating sundin to. Look at Jesus, sabi sa John 4:34. Jesus said to them, my food is to the will of Him who sent me and to finish His work. Mas masaya si Jesus. Mas nagkakaroon siya ng nourishment every time nagagampanan niya ang kalooban ng Ama. So sana tayo rin mga kapatid ko, bago yung mga sarili nating kalooban, bago yung mga sarili nating pangarap, pangarapin muna natin yung pangarap ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga po each one of us may purpose ang God sa buhay niya. As in, may nakatakda na ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Pangarapin po natin na malakaran natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Gusto mo ng mabilis na answered prayer? Ang ipag-pray mo, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Like Jesus Christ. Sabi niya, not my will, but your will be done. Hallelujah. Next, holiness. Isa pong character ni Jesus is holiness. Holy. Holy. 1 Peter 15:16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ano mo bang ibig sabihin ng holy? Not because mukha ka mabait, holy ka. Not because parang hindi ka mahulugan, mabasagan ng pinggan, holy ka. Not because malumanay ka magsalita, holy ka. Not because akala mo wala kang ginagawang masama, holy ka. Hindi po ganun ang holiness. Holiness means literally is being set apart. You're setting apart yourself sa mundong ito. Pastor, paano naman ako mag-set apart sa mundong ito? Syempre, nasa school ako, nasa work ako. Pwede. Pwede naman, tama ba yan? Hindi po ibig sabihin na hindi ka makikihalubilo sa kanila. Ang sinasabi lang, hindi ka makikisama sa kanila. Pwede ba yun? Rather, you will become the light and the salt
Kung nasaan ka man, sa workplace mo, recognize ka na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ko yung pinagsisimula ng chismis. Hindi ko yung pinagsisimula ng mga hindi magaganda. Bagkus nakikita sa iyo ang kaliwanagan, nakikita sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa school, ganun din. Hindi ko yung bully, hindi ko yung malakas mangopya, hindi ko yung laging late. Hallelujah. Sabi doon, in everything you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of the Lord. Ito pong prinsipyo ko sa buhay. Kahit anong gagawin mo, excel. Mag-excel ka sa field na nilalagay ng Diyos sa'yo nang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa'yo. Amen ba yun? Alam mo na masasama yung mga ginagawa nila, huwag mo nang samahan. Imbis na ikaw magsama sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw ay sumasama. So be set apart. Okay lang na huwag mo kang KJ for them. Nung ako po nag-work dati sa call center, 2009 yata yun. Ortigas. Araw-araw, pagbaba namin, pag-uwian na, halos lahat sila papunta doon. Inuman, ganyan-ganyan, whatever. Ako lagi pag ganun, pauwi. I will never ever, ang prinsipyo ko that time, Panginoon, binless mo ko ng work na ganito. Hindi ko nakaabusuhin to na makikihalo pa ako sa kanila. True. Pwede ba yun? Hallelujah. And last, love. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Number 1 po yan, na quality ng Diyos, especially ni Jesus. Mapagmahal. Mapagmahal. So may those qualities makita po sa atin. Sa pamilya ninyo, are you loving? Sa mga community ninyo, are you loving? Sa church natin, mapagmahal ka ba? O ikaw yung numero 1 ayaw kasama ng mga tao kasi masama ugali. Dapat ikaw yung nasaan ka man, gustong-gusto ko na nandun yung mga tao. Kasi nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa'yo. Tama, no? Hallelujah. Tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan sa atin. This is the promise of God for us. He will finish. Lahat po tayo, work in progress, yes, but God will definitely finish it. Dadalin tayo ng Diyos kung saan talaga niya tayo itinakda. Magpaproseso lang po tayo sa Panginoon Diyos. Sabi sa Philippians 1:6, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Jesus Christ return. Ang pinaka-finished product po natin, pagbabalik ni Jesus, will become glorified like Him. Hindi na mamamatay. Wala nang dugo. Glorified like Him. Pero hanggat hindi pa tayo namamatay, hanggat hindi pa bumabalik si Lord, tatapusin pa rin ng Diyos yung plano niya sa buhay natin. Amen ba yan? Because Christ-likeness is a lifelong journey. Hey! Ang pagiging Christian po, hindi lang for a season. Hindi lang pag wala ka masyadong ginagawa. Hindi lang pag yung akala mo convenient lang. This is a lifelong journey. Huwag mong isipin na for a moment lang, for a season lang. No, no, no. May this become a journey for you, lifelong. We are all a work in progress. So be patient. Be patient sa asawa mo, sa katabi mo, sa anak mo. Be patient. God is working. Alam mo yun? He's working. Pinoproseso. Even if we fall down, God is committed to finishing what He started. Alam niyo ba yun? Magkakamali ka rin, babagsak ka din. Ang importante, bumabangon. The righteous will fall 7 times, but he rise up again. Sa inyong muling pagbangon, ang Diyos muling nag-aantay. Open arms. God is so patient. God is so patient.
sa araw na talagang matauhan ka. God is so patient sa araw na talagang fully mag-submit ka sa Kanya, mag-surrender ka sa Kanya. God is so excited na matapos yung purpose niya sa buhay mo. Final perfection will be when we see Him face to face. Sino ba excited dito na makita si Jesus face to face? Hallelujah. So be patient with yourself and others. Sabi mo nga sa sarili mo, be patient, self. Maging pasensyoso. Huwag masyadong mainit ang ulo. Huwag masyadong sa mga tao. Ganyan talaga, tao tayo. Matututo rin yan. In our point of view, eto, patapos na po tayo ha. Sunod-sunod na to eh. In our point of view, God is still working. Okay? Sa buhay natin, sa point of view natin, tinatrabaho tayo ng Diyos. Babaguhin niya tayo in the image of His Son. Magandang plano niya. But listen, hey, listen. In God's point of view, it is finished. Palakpakan si Lord. Sige, hallelujah. Sa point of view natin, tinatrabaho tayo ng Lord. Pero kay Lord, tapos na. Nakita niya na sa'yo ang napaka-successful na tao. Nakita niya na sa'yo na ikaw ay magiging prime minister. Nakikita ng Lord sa'yo, very successful na tao. Tapos na ang storya ng buhay mo. So, application. Wala pa akong conclusion, pero application meron. Okay ba yan? So, apply natin sa sarili natin. Unang-una, daily surrender. Suko po natin sa Diyos yung buhay natin. Walang talo sa taong nagsusurrender sa Diyos. Scripture meditation. I really want to encourage everyone to read a scripture daily. Hindi na po mahirap yan. May mga cellphone kayo, may mga Bible yan. Tama? Maraming way to read the scripture. Hey, hindi lang to sa workers. Yung mga workers namin, sure, nagde-devotion lahat yan. For those, siguraduhin nyo, bawat sang araw, meron kayong salta ng Diyos na nakakain. Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hallelujah. Next, imitate His love. And lastly, respond to trials with faith, not frustration. Every trials na nakikita mo is an opportunity for God's power na mag-work sa buhay mo. Every trial is an opportunity for God's grace to move in your life. So I hope and I pray that this morning, everyone na talagang nakinig ng salita ng Diyos is mahamon. Ipag-pray yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Lord, I really want to be transformed, to be conformed to the image of His Son, to become a matured son, to become a father one day, O Lord. That your will in my life mag-manifest sa mundong ito. Let's all bow our heads. Let's pray. Ama, marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa dakilang kalooban mo sa bawat isa. Unang-una, Lord, maraming salamat sa pagpili po sa amin. At di po natapos doon, maraming salamat sa pagtawag sa amin. Maraming salamat sa pagpapatawad sa amin. At maraming salamat, Lord, sa kaluwalhatian na inihahanda mo sa bawat isa. God, I pray for my brothers and sisters right now, O Lord. Especially those na talagang tinouch mo, Lord, through this message. God, I pray na talagang magkaroon po ng desire yung bawat isa na araw-araw mag-surrender sa iyo, God, magpa-process sa iyo, Panginoon, na mangyari sa amin ang iyong kalooban for us to be conformed to the image of your Son. Marami pong salamat, O God. I declare victory, I declare blessing, I declare healing, Lord, sa buhay ng mga kapatid kong ito. Marami pong salamat, God, sa iyong dakilang pag-ibig. Naway makita rin po ito sa amin. Thank you, Lord. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, and everyone say, Amen. Palakpakan mo sa Lord.